your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Eto, andito na tayo sa farm ni Boss Charlie Lacson, Chad Lacson Game Farm, mga kakugi. Highly recommended. Talagang ano tayo, ni-refer tayo ni Boss Joel Lacson at ni Boss Warren Wakela. Isa to sa mga magagandang farm dito sa Bacolod, mga kakugi. Ang location is nandito tayo sa Campus Tuhan. Tanaw ko lang yung famous Campus Tuhan Resort, mga kakugi. Mamaya, punta tayo mamaya. Guys, ipapakita ko sa inyo ang buong area. Nandun na si Frantic Boy, oh. Talagang naano na doon. Ang gagwapo ng mga manok, ang pupugi. Puntahan muna natin si Boss Charlie, mga kakugi. Boss Chad, Yes. magandang araw. Guys, si Boss Charlie. Greetings, boss. Magandang araw mga kapugi. Welcome dito sa Lacson 88 Game Farm. Lacson 88. Yes sir. Yes. Tingnan nyo naman yan, mga kakugi. Ganda. Para tayong nasa ibang bansa. Oh. Nasa Bagyo tayo. Yung viewing niya ba? Saka ang lamig. Guys, ang oras is 1:50 ng hapon. Pero ang lamig na. Maganda dito. Sobrang gandang lugar. Yung manok maganda rin. Gwapo rin, oh. Yan, tanaw dito, guys, oh. Tingnan nyo yung view. Tanaw natin ang buong Bacolod yan. Bacolod yan. Silay. Silay. Ko. Tapos sa baba, guys, puntahan natin yan ng mga nagkagandahang mga manok dyan. Si Antit hindi na mapakali. Panay na picture. Pang mga picture Caxtet boy. Ito na yung hinahanap mo. Ito guys, ito yung rest house ni Boss Chad. Ganda ng pagkagawa, guys. Boss Chad, okay lang, magpasal-pasal muna ako doon sa ano, ha? Sige, no problem sir. Sige. Ayusin ko lang yung merienda natin. Sige, salamat po. Sige, guys, pasyal muna tayo. Mga kakugi, sure ako, mangingitim ako ngayon. Kasi ang tirik ng araw ngayon, mga kakugi, matirik ang araw, mainit, pero hindi masakit sa katawan kasi malamig ang hangin, oh. Tingnan nyo naman yan, guys, oh. Oh, tingnan nyo nasa likuran ko. Oh, gumagalaw yung mga puno kasi mahangin talaga, malamig. Mamaya kausapin natin si boss. Pero for the meantime, pasyalan muna natin yung buong farm. Kasi yun ang ginagawa natin, farm visit, eh. Di ba? Mayroon bang farm visit na pagdating natin sa farm, upuan agad? Hindi. Ikot muna tayo. Yan, mga kakugi.
Talagang ginastusan to. Breeding pen yata yan. Tapos hardening pen. Yan. Tapos dun, layo pa pala doon guys, oh. Ito talaga masarap mga kakugi pag nagpa-farm visit tayo. Kasi na-exercise yung mga tuhod natin. Yun, yung katawan natin. Tsaka papawisan tayo. Papawisan tayo ng maraming singot talaga. Ganyan talagang farm visit. Yung mga kasama ko, yung mga senior citizen at isang PWD, si Antit nandun. Nako, tayo lang ang mamamasyal dito mga kakugi. Pangalan natin yan kakugi. Dapat magkugi. Yan, may nakita ko itong malalaking kalamansi. Yan, mandarin ang tawag ito. Bunga, oh.
Kaway mga kamanok, mga kakugi. Boss, YouTube sa isa-isahin natin to. Pangalan mo, boss? Amay, Amay, family name. Agravante. Agravante, nagmamanok rin, boss. Oo. Yun. At saka guys, tatay ni Boss Chad. Father Charlie. Oo. Pangalan mo, boss? Mr. Peter Lacson. Peter Lacson. Yun. Sa Ilonggo, Pedro. Boss. Nilo Bisa. Ronilo Bisa. Yun. Ka, boss? Anak niya. Tatay ko po. Ha, si Jun. Jun. Jun Desa. Ronilo din. Si Henry Molo po, Henry Molo. owner ng HLM Game Farm. HLM. Yeah. Saan po ang ano po nyo? Sa Barangay Concepcion, Angeles. Concepcion Angeles. Dito rin. Doon, sa baba. Sa baba. Oo. Ayun. Baka one of these days mabisita din natin yung manokan nyo. Wala problema. Yun. Ikaw, boss? Norman. Norman. Norman Nipes. Nieves. Nipes. Niepes. Yun, mga kakugi. Yun, breeder. Baka mawala Breeder. Pangalan, boss? Haji Gorsal. Haji Gorsal. Gursal. Yun, breeder. Legendary breeder to, master breeder. Yan ang breeder ni Charlie. Yun. Sarap mag-ikot-ikot dito. Lamig-lamig, no? Malamig, mainit. Malamig ang hangin, sarap. Guys, ako. Yung mga hindi pa nakapunta dito, invite ko kayo. Pasyal kayo dito, hanapin nyo yung farm ni Boss Charlie. Sarap, madaling matuntun mga kakugi. Hanapin nyo lang ang pinakamalaking manok dito sa Negros. Tapos magtanong kayo saan yung Lacson 88 Game Farm. Kay Boss Chad yun mga kakugi. Hindi kayo mawawala. Madaanan nyo yung Hiyang-Hiyang Resort. Yun. Saka mamaya mga kakugi, interviewin natin si Boss Chad. Tanungin natin yung mga bloodlines niya, kung ano mga nandito. Siyempre, sa lahat ng mga nagmamanok, tanong na lang din natin kung magkano ang bintahan dito. Yun, guys, ang gwagwapo. Hingal na hingal ako kasi malayo yung nilakad ko doon. Doon pa ako nilakad ko. Oh, pero kahit naman. Bakulod na yan, boss. Ha? Bakulod na yan. Bakulod na yan. Nasa baba, layo na. Pero masarap guys. Sa dulo yan, Iloilo na. Oh, sa kabila doon sa Panay Island na kami. Sumay Island. Sa next yan, Romblon na, Manila na. Nako. Gimaras, Romblon, Boracay nandun sa kabila. Tanaw na tanaw talaga dito. Kung saya-saya. Guys, mga kakugi, totoo, hindi hindi biro. Mainit talaga ang araw ngayon. Pero ang lamig ng hangin mga kakugi. Kanina, pababa ko doon, pinapawisan ako. Pagbalik ko dito, wala na. Wala nang pawis. Malamig, no? Sa mukha ko na lang pinapawisan. Pero hindi pawis ko to, baka mantika to. Taba kasi ng mukha ko. Boss, puntahan ko muna si Boss Chad, ha? Yun. Bait ni tatay. So, dito tayo. Yun. Ginaw nga. Interview. Mga kakogi, pagpunta kayo dito kay Charlie Lacson, parang kayong nasa Baguio. Yun na nga. Sobra pa sa Baguio. Sobra pa sa Baguio. Liganda ng mga manok. Kung may red sa Manila, may red dito sa Bacolod. Yun. Si Kuya Jay na nagsabi nun na. Yun. Ano, kung gusto niyo magandang manok doon sa Luzon, doon. Pero gusto niyo sa Visayas, dito. Yun. Oh. At saka maganda dito na Sir Tep.
nung sabihin ni Boss Jojo kung saan yung manukan ni Charlie, tinanong natin si Boss Joel. Oo. Ganda ng feedback ni Boss Joel. Talagang Yun na nga. recommended. Sa Sabi, Joel Lacson magsabi, straight yan. authentic yan, legit yan. Hindi piki na breeder, no? Magagalit yan si Idol JRL pag nagkuhan, hindi ka nagsabi ng totoo. Yun. May tinanong ako kay Sir Joel, yung farm ni Blanc dito, ito, nagiba yung mukha kasi sabi niya, ganon. Pag sinabi ko, yung kay Charlie Lacson, ganon yung reaction. That means okay talaga. Pero guys hindi na walang bias 'yon kasi kaapelyido. Itong tanong ko si Boss Joel kung kaano-ano niya si Charlie siya. Lang relatives lang. Sa marami man ditong kaparehas ang apelyido pero hindi talaga di ba boss? Siya relatives lang Lacson. So 'yun. Hindi, nagkita na ba kayo? Actually, hindi pa kami Ayun, Yun, hindi pa nga sila nakita ni Boss Joel, mga kakugi. Kaapelyido lang Lacson. So sa napansin ko, Sir Tep, napansin ko dito sa Bacolod, pag may tatak Lacson, authentic yan. Di ba? Kay Mami Lacson. talaga yun. Yo, sila Boss Joey, di ba? Sa Circle L. Mga tatak Lacson, mga talaga yan. So guys, pahinga muna ako kasi layo ng nilakad ko. Upo muna ako, ha? Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. So honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. And call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, no time is on our side. But things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow and rain, rain, go away. Kaya boss. Umpisa na kami! sa hot seat tayo dito sa Pintuhan lang na Oo. Naka-record naman, sir. Ito! Oo, record na. Guys, mga kakugi! Ito! Kausapin natin! Guys, si Boss Charlie Lacson. Yan. Magandang hapon. Or pwede niyo siyang tawaging Chad. Charlie or Chad, mga kakugi. Boss Charlie, ito, wala nang paligoy-ligoy. Talagang amazed na amazed kami dito sa Manukan. Buti naman, sir. Nagustuhan niyo dito. Talagang walang nagmamanok dyan. Believe me, pag nakapunta dito, hindi magkakagusto. Sa totoo lang, no? Kami nga, marami na kami napuntahan ng mga farm, mga kakugi. Pero pagdating namin dito, talagang iba.
iba yung aura, iba yung feelings, iba yung environment. Talagang napakaganda. Boss, Sir, tanong ko boss, matagal na ba itong farm nyo dito sa Kampwistuhan? actually sir, nag-start kami dito way back 2008. 2008? 2008. Yes, and then si Papa kasi dati handler yan sa Manila for almost 40 years. Kasama sila ng bayaw niya, si late Tito Moroy Dolorico. And then that time, 2008, nag-decide si Papa na mag-breed kasi may kaibigan siya na nag-finance sa kanya. And that's the start of our breeding. So nag-stop lang siya, hindi ko matandaan kung kailan. Then eventually bumalik din sa pag-breed. So Sa pag-breed. hanggang ngayon, tinuloy-tuloy na namin. So, since 2008, itong farm, so dito talaga kayo nag-umpisa na Dito, yung daan dito sa papunta Kapustuhan, hindi pa ganyan kaganda. ganda. Oo. So way back before, sobrang malalaki yung bato, malalalim yung ruts. So every week parang nagpapa-maintenance kami ng pangilalim ng sasakyan dahil talagang sobrang pangit ng daan. Itong lupa dito, boss, gaano kalaki? Siguro kung ipapa-survey natin, siguro more than 5 hectares. More than 5 hectares. Nabili nyo to, boss? Nabili na po namin yung ditong area. Pero dati, nag-umpisa kayo as rent lang, parang ganun. Rent, opo. Yes, Tapos, eventually, dito naman, introduced sa amin to ni Kuya Tarzan. Siya yung tumulong sa amin dito para makuha yung area na to. Pero dati, hindi manukan to. Manukan na dati pa. Pero hindi pa ganun ka Develop. organized. Oh. Yes, sir. Opo. So, yung nagmamanok dito dati, si late Engineer Philip Menyes. Menyes. Yung head ng DPWH ng Pilipinas. So yun pala, 2008. Nag-umpisa kayo ng mag-mass production, boss. Anong taon yun? Siguro nung panahon na ng online. So mga during the 2020s na. Yes, sir. Opo, mga ganun na. Kasi dati, marami na yung 300 eh. Dati. So, nung pumatok yung online, that's the time nung nag-expand ang production. Pero yung production natin, ina-assist naman natin na yung makaya lang ng bulsa, makaya lang ng capacity ng farm yung tao. Kasi mahirap din sir na mag-breed tayo ng marami tapos wala tayong lugar, wala tayong pagtatalian. Tapos yung tao natin, yung manpower, konti lang. So malaking bagay din yun kasi hindi ka rin makaka-harvest ng maayos kung overcrowded yung range mo eh. Tama. So sakto lang. So 2000, palagay lang natin mga 2020, 2021. Sir, yep. Most likely mga more or less mga 3 years. Mga ganon, 4 years. Mga 4 years. During the 4 year na taon nyo dito, boss, siyempre nagta-target talaga kayo every year kung ilan ang makucord natin. Yes po. So ito, this coming next season, ilan ang target nyo na makucord natin, boss? Siguro mga nasa 1,200 lang. 1,200. Yun lang ang makaya-kaya na talagang malapit sa katotohanan. Malapit sa katotohanan. This year, yung na-produce namin nasa 1,500. Pero we decided to trim it down kasi ayaw din namin mag-suffer yung quality. Tsaka yung inaalala namin is yung lugar. So medyo wala tayong pagtatalian. Ayaw ko din kasi na mag-expand pa ng farm kasi si Papa naman yung nandito most of the time. So medyo hassle na sa kanya na pa iba-iba ng location ng farm. Correct. Medyo napagdaan na rin si Papa. So focus lang sa isang lugar. Dito na focus na lang kasi
Yung goal naman ng farm namin hindi lang naman business, kasi si Papa yung parang hilig niya. Passion niya. Yes, passion namin. So more on na lang, parang libangan. Libangan at the Apo. same time kumikita rin kahit Kumikita, paano. sir. So nagiging family business na ito, boss. Family Yes, sir. passion Parang talaga. Passion ako, kasi yung sinasabi ng iba nating mga kaibigan na yung bisyo gawin nating negosyo. Yun, Yung tama passion. Kasi alam mo, sir, kapag gusto mo yung isang bagay, mas magaan Tama. palaguin Correct. kaysa napilitan ka lang. Mm-mm. Yun. Tsaka pag gusto mo yung isang bagay, dapat pag-aralan mo talaga. Oo, kasi kung gusto mo yung isang bagay, excited ka palagi. Parang hindi ka nagsasawa na kahit paulit-ulit yung ginagawa mo. Kung minsan nadadapa ka, pero bumabangon ka pa rin kasi nga gusto mo yung ginagawa mo. Diyan ka masaya, diyan ka nag-enjoy. So, most likely, mararating mo kung ano yung gustong marating ng hangarin mo. Correct, tama. So si tatay mo, boss, si papa mo, siya ang nagmamanage ito sa farm. Yes, sir. Opo. Tapos ikaw ang nagpi-finance, parang ganun. Parang ganun, sir. Ako, ang ganda naman nun. Guys, marami na tayong mga nabisita na farm na pamilya-pamilya yung talagang nagtutulungan para lumago yung kanilang farm. At saka maganda dito sa kanila, boss, akin niya kanina is ang vision naging gawing negosyo. So, sa ngayon, boss, ito, papasok na tayo sa negosyo sa pagmamanok. Sa target nyo na 1,200 next year, next season, ilan kaya dyan ang pwede nating i-share sa mga kamanok natin na mga nanonood ngayon? Actually, kung ano yung produce namin, sir, open naman tayo sa kung ano yung gusto nila. So, sa breeding materials, meron naman tayo, pero limited lang. Kasi ayaw din namin mag-overproduce kasi yun nga, yung quality gusto natin ma-maintain. Kasi naniniwala ko na kapag quality kasi, sir, yung binibigay nating materials, masaya yung nabibigyan natin, at the same time yung good vibes ba napapasa niya sa mga kaibigan nila, so doon tayo mas nakikilala, or eventually nakakatulong din sa mga kaibigan natin na kumuha dito sa farm. Tama.